Hi learners! Ito ang iLearn Channel, layunin na magbahagi ng mga kaalaman para sa mga mag-aaral. Tatalakayin natin ngayon ay mitolohiyang Romano. Ano nga ba ang mitolohiya? Ang salitang myth ay nagmula sa salitang Grego na mitos na nangangahulugang kwento ng mga tao, katang-isip o alamat. Ito ay isang anyo ng panitikan na nakapalibot sa relihiyon o tradisyonal na kultura. Ito ay umusbong noong unang panahon na ang tema ay pananampalataya at pagsasamba sa mga Diyos o Diyosang may natatanging kapangyarihang hindi makikita sa mga normal na tao. Ang protagonist o main character ay isang Diyos, Diyosa o anak ng isang Diyos. Maraming elemento dito tulad ng mahika, nilalang at mahiwagang mga lugar. Mitolohiyang Romano. Ang mitolohiyang Romano ay isang koleksyon ng mga kwento o tungkol sa mga Diyos, Diyosa, bayani at pinagmula ng Roma. Ito ay mahalaga sa mga Romano na nagsisilbing pundasyon para sa kanilang pag-unawa sa kasaysayan, kanilang bansa at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito rin ay nakaka-impluwensya sa kanilang mga paniniwala, ritual at maging sa kanilang mga istrukturang pampolitika at panlipunan. Ang Greek mythology ang naging inspirasyon ng mga Romano sa pagsulat ng mitolohiya. Salungat sa Grego, ang mitolohiyang Romano ay walang sexualidad na tinatangi. Hindi rin nakapokus ang mga ito sa mga asal at gawin ng mga Diyos. Ang nais itong ipakita ay ang katotohanan ng hindi ang yaman ang pasihan ng pupuntahan sa kamatayan, kundi ang kabutihang asal na nagawa mo sa lupa. Narito ang ilan sa mga tanyag na manunulat na Romano. Ovid. Si Ovid ay isang Romanong Makata na kilala sa taktikal na tagumpay ng kanyang taludtod. Ang kanyang pinakakilalang akda ay ang Metamorphoses, isang koleksyon ng mga mitolohikal at maalamat na mga kwento na nagsasalaysay sa pagkakasunod-sunod mula sa paglikha ng Sansinukob hanggang sa pagkamatay ni Caesar. Virgil. Si Publius Vergilius Maro na kilala ngayon bilang Virgil ay isang sinaunang Makatang Romano na kilala. Siya ay pangunahing kilala ngayon bilang Makata na sumulat ng Aeneid, isang epikong tula na nagsasalaysay sa nagtatag na lungsod ng Roma. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mitolohiyang Romano. Aeneid. Nagsimula ito sa pagkasira ng Troy ng mga Griego, at si Aeneas, anak ng Diyosa na si Venus at ang kanyang mga kapwang Trojan na tumakas sa nasusunog na lungsod. Pinangunahan ni Aeneas ang mga nabubuhay na Trojan sa isang mapanganib na paglalakbay sa Italia, kung saan sila ay nakatakdang matagpuan ang Roma. Sa daan, naharap sila sa mga bagyo, labanan at galit ng Diyosang si Juno na sumasalungat sa kanilang paglalakbay. Sila ay nalunod sa Carthage, kung saan nakilala ni Aeneas si Reyna Dido na umibig sa kanya. Sa kabila ng pag-ibig ni Dido, kailangan tuparin ni Aeneas ang kanyang kapalaran at lisanin ang Carthage, na humahantong sa kalunos-lunos na pagpapakamatay ni Dido. Narating ni Aeneas at ng kanyang Trojan ang Italia, kung saan nakatagpo nila ang katutubong Latin at ang kanilang haring Latinos, at sumiklab ang digmaan. Tinalo ni Aeneas ang pinuno ng Latin na si Turnus sa isang pangwakas sa labanan na itinatag ang paingibabaw ng mga Trojan sa Italia at nagtatakda ng yugto para sa pagtatatag ng Roma. Sinasaliksik ng Aeneid ang mga tema ng tadhana, tungkulin, pagkamakabayan at pundasyon ng isang dakilang bansa. Sunod na halimbawa ay Romulus at Remus. Sina Romulus at Remus ay isang anak ni Rhea Silvia, isang Vestal Virgin, at ng Diyos na si Mars. Ang kanilang tiyuhin si Amulius na natatakot sa kanilang pag-angkin sa trono ay inutusan silang malunod sa ilog Tiber. Ngunit, isang baha ang naging dahilan upang sila ay naanod sa pangpang sa Ficus Ruminalis. Iniligtas sila ng isang lobo at tinulungan umano ng isang woodpecker. Nang maglaon, ang mga batang lalaki ay inampon ng isang lokal na pastol na nangangalang Faustulus at ng kanyang asawang si Acca Larentia.
Bilang mga nasa hustong gulang, nagpasya sina Romulus at Remus na magtatag ng isang lungsod sa pampang ng Ilog Tiber, ngunit hindi sila sumang-ayon sa lokasyon na humantong sa isang salungatan. Bilang tugon sa pagtatayo ni Romulus, patuloy na pinagtatawanan ni Remus ang pader at ang lungsod ng kanyang kapatid. Napakatapang ni Remus sa tumalon sa pader ni Romulus ng pabiro. Bilang tugon sa mga panunuya ni Remus at sa pagtalon sa kanyang pader, si Romulus, na nagalit sa pagmamaliit ng kanyang kapatid, ay pinatay siya. Ipinagpatuloy ni Romulus ang lungsod ng Roma sa Palatine Hill at naging unang hari nito. Sunod naman ay ang Diyos at Diyosang Romano. Ang karamihan sa mga Diyos at Diyosa ng Romano ay nagsilbing katapat na panalitan ng pangalan sa kanyang mga hinalinhan sa Grego, na may katulad ng mga titulo at kapangyarihan. Gaya ng aking binanggit, ang karamihan ng mga Diyos at Diyosang Romano ay nagsisilbing pinalitan ng pangalan mula sa mga naunang Griego. Halimbawa nito ay ang hari ng mga Diyos na si Zeus sa mitolohiyang Griego at sa mitolohiyang Romano, siya naman ay tinawag na Jupiter. Katulad nito, si Hera ay ang reyna ng mga Diyos para sa mga Griego at pinalitan siya ng pangalan na Juno ng mga Romano. Ang tanging Diyos na may parehong pangalan ng mitolohiyang Grego at Romano ay si Apollo. Venus, Aphrodite sa Greek mythology, Diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Mars, Ares, Diyos ng digmaan. Diana, Artemis, Diyosa ng pangangaso, hayop at panganganak. Minerva, Athena, Diyosa ng karunungan at digmaan. Juno, Hera, Diyosa ng kababaihan at kasal, reyna ng langit. Pluto, Hades, Diyos ng kamatayan. Bacchus, Dionysus, Diyos ng alak, pagkagumon at piyesta o kasiyahan. Neptune, Poseidon, Diyos ng karagatan. Jupiter, Zeus, pinuno ng mga Diyos, Diyos ng langit at ulan. Vulcan, Hephaestus, Diyos ng apoy, paghuwad at pagpapanday. Mercury, Hermes, mensahero ng Diyos at komersyo at pananalapi. Apollo, Diyos ng araw, liwanag, propesiya, sining at panulaan. Sana may natutunan kayo sa aralin ngayon. Mag-comment lamang ng mga topic na gusto ninyong aking talakayin. Salamat!